So, hello guys! And for today's video, magdi-discuss naman tayo ng tamang build sa mga na-buff na support heroes. Kasi yan na usong-usong ngayon sa Indonesia ang support meta. And ngayon, ipapataw naman sa inyo kung paano ang build yan para sa sarili ko opinion. So, yan, simulan natin kay Rafaela kasi sa MPL Indonesia, mas nagagamit ngayon si Rafaela. So, paano ko nga ba siya i-build kung ako mismo ang mag-build sa kanya? So, ayan, simulan natin sa battle spell. Ito sa battle spell. Ay, shit. Yeah, so sa battle spells, for me, most of the time, feeling ko dapat required ka mag-purify. Especially if you're fighting against a lot of crowd control. Yan sa mga Chu user, Cupra user, which is yan yung mostly na nakikita nating heroes na ginagamit ng mga Brusco tank users natin sa MPLPH. Yan. So, maganda si Rafaela as a counter-engage. As, ayan, sa initiator, I'm not sure pa. Kasi before, maganda rin siya as an initiator pag merong flicker. Yan. So, flicker naman yung another spell pag wala masyadong crowd control or pick up yung kalaban or sabi natin ng pick up nila is something like Kasha or Franco na hindi mo naman mapapurify. So, go for flicker. And most of the time, flicker din ang maganda kay Rafaela before kahit before pa mag-update yung support kasi binibuild naman siya as a tank. So, parang dead man naman kung siya yung masetan or something. Pero ngayon kasi, maraming naiba sa kanya. Naiba ng bongga yung gameplay niya. So, mas advisable na sa kanya ngayon ang Purify. So, now, let's move on to the emblem. So, yung mga nagme-message sa akin, may dalawa silang pinagpipili ang emblem. It's either the support emblem or ano ba? Either the support emblem or the common emblem. Ito yung usual na madalas na tinatanong sa akin, especially ngayong na-update si Rafaela. So, sino nga ba, ma'am, ang mas better na emblem? Or ano nga bang mas better na emblem? For me, mas better na emblem ngayon ang common emblem. And we're going to discuss that later sa itemization. Kasi, yung emblem na pipiliin mo is dapat connected yan sa kung ano yung item na i-build mo. So, yan, i-discuss natin yan later kung bakit common emblem yung napili ko. So, syempre, for the for the stats, syempre, piling ko kahit it's either mag-agility ka, pero parang kay Rafaela, parang hindi mo na kailangan ng agility. So, piling ko mas better na extra HP since mas i-build din natin siya ngayon ng magic items. Kasi di ba ayun nga yung gameplay na pinoforce ni Monton sa mga support heroes. And meron naman din siyang mobility na sobrang dalas mo rin naman gagamitin. So parang hindi na masyado necessary to. Ito na. Kasi mas less na yung tank items na i-build mo ngayon. Dito naman sa second, kung ano man tawag siya, sub-emblem Keme. Before, sobrang bias ko ang Tenacity. And para sa akin, sobrang ganda pa rin ang Tenacity ngayon. Pero lately kasi, ito yung parang naging top 1 ko na. So, top 2 ko na ngayon yung Tenacity, yung Wilderness Blessing. Kasi as a roamer, sobrang dalas mo talaga most of the time, or parang sabi natin 95% of the time, nasa river ka, nasa jungler ka, rumorotate ka lagi top to bottom, golding to mid, to XP, to invade ng jungler and all. So, sobrang viable to as in. Sobrang viable to. And hindi na ako mag-gold kung makakita tayo ng 5-man Wilderness Blessing. So, yan, pwede ka mamili kung tingin mong may pick up yung kalaban, something like Cho, Cupra, yung parang mga mahirap ma-please siya, go for Tenacity. Pero kung wala naman parang sobrang hard pick up and tingin mo confident ka na hindi mo kailangan ng additional defense from Tenacity at hindi ka naman mauhuli kasi mayroon kang Purify, go for Wilderness Blessing for the pass rotation. Dito naman sa pinaka main emblem, dalawa yung pinagpipilian ko dito. It's either the Quantum Charge pag gusto mo talaga medyo maging aggressive sa early game. Or the Focusing Mark if gusto mo maging Bardy healer na lang as a Rafaela. So, yan yung pinagpipilian ko. Depende lang siguro yan sa playstyle nyo. Pero feeling ko ang pinaka-common or pinaka-standard emblem is the Focusing Mark. So, now let's move on to the items. Ito yung medyo crucial. And dito ko i-explain kung bakit common emblem yung mas pinili ko compared sa support. Kasi yung pinaka, wait lang, ayusin ko lang yung camera ko kasi hindi na makita yung item. So, ayan. So, for the, wait lang, paano ba ayusin to? For the blessing, syempre, matik naman na favor, di ba?
Siguro may times lang na pwede kang gumamit ng conceal. Pag late game na, pwede mo siyang pag-switchan, pag feel yung kailangan yun ng conceal kasi meron kayong kailangan abutin na Ixia, meron kayong kailangan abutin na Novaria or Parsa or kung sino man mga sobrang threat na marksman or mage. And then, so favor tayo, bless na natin yan. Sa boots, syempre, for me, mas importante ang defensive boots kaysa gumamit ka ng yung rapid boots hindi mo naman need dahil na-buff nga yung yung heal niya na nakaka-remove ng mga slow effects. Magic shoes, pwede. Pero since pinoforce nga ni Monton yung gameplay ni Rafaela na mag-build ng magic items, so might as well na mas mag-focus ka na lang ng defensive boots. So it's either Pibor or warrior boots. And actually, yung warrior boots is na-buff to. Before sa basic attack lang nagkakaroon ng stock. Ngayon, even the skills, nagkakaroon na ng stock yung warrior boots. So ito, sobrang ano ba to call this? I-adapt nyo na lang sa kung ano yung mas better sa lineup ng kalaban. So, sabihin na natin boots. Wait, paano ba to? Yan. Sabihin na natin, sabihin natin warrior boots. Kasi mas gamit sa early ang warrior boots eh. And then, for the second item, ito na yung crucial na reason kung bakit mas pinili ko ang common emblem. Kasi sobrang OP ng new item. Yan, sobrang OP kasi ng new item. And the very main reason kung bakit mas pinili ko ang common emblem, dahil out of all the support heroes, si Rafaela ang pinakamalakas kumain or gumamit ng mana. As in, sa lahat ng support heroes, si Rafaela ang pinakamalakas mag-consume ng mana. So, yung common emblem will let you survive the early to mid game ng laro. And sobrang importante kasi as a healer, dapat lagi kang merong mana. Kasi 'di ba, lagi nagamit ng skills. And ito pa nga yung second reason since stable na yung mana consumption mo with the common emblem. Kasi before, di ba, if you're going to build Rafaela, madalas ang first item mo ay Enchanted Talisman kasi nga ganun siya kalakas kumain ng mana. Pero with the introduction ng new emblem with the common emblem, sobrang ganda niya kasi talaga for the mana and hindi ka na halos din mauubusan pag nakaganon ka. And syempre, kung gagamit ka ng support emblem, saan ka kukuha ng mana, di ba? Saan ka kukuha ng mana? So, mare-required ka mag-second item ng Enchanted Talisman, which is para sa akin, hindi yun sobrang advisable na i-build nyo, especially with the new item and the support buffs. Sobrang importante, sobrang crucial talaga na first build mo is the Plus of the Oasis. So, expect nyo na lahat ng support ngayon, ang second item after the boots is the Plus of the Oasis. So, yan yung pinaka-main reason para at least, kahit ito ang i-build mo, hindi ka nag-demon shoes, hindi ka bumili ng magic necklace or something, nagdiretso ka ng Plus of the Oasis, meron ka pa rin source of mana regeneration. So, dito naman sa third, ano ba naman ito? Invite na to. So, i-switch natin siya. So, for the third item, ang pinaka third item ko kay Rafaela, kahit parang pinoforce ni Monton yung mga support users, especially Rafaela na mag-build ng magic items, para sa required pa din. Required pa din na mag-build ng tank items, kahit isa or dalawa. So, for the third item, ang suggestion ko dito is the Oracle or the Brute Force Breastplate. Kasi importante talaga na kahit pa paano meron kang kunat. Kahit pa paano meron kang pinaguhugutan. So, yan yung defensive item na suggestion ko. The Oracle or the Brute Force Breastplate. Bakit? Kasi meron siyang cooldown reduction. Sobrang importante kasi sa lahat ng support. Cooldown reduction ang pinaka-importante. Alam niyo ba, nagre-record ako at invite kayo ng invite. Pinaka-importanteng stat. So, ayan, the Oracle or the Brute Force Breastplate. Pero, sobrang situational. If ever naman talaga na, kunwari, diba, uso nga ang support meta. And, ang kalaban nyo is someone like Florin, Rafaela, Matilda. Pwede kang mag-third item ng Necklace of Durance. That's, kasi ano ba pinakamagandang pang-counter sa mga supports, diba? Necklace of Durance. So, tatlo yung choices mo, Armor, Magic Resist, or Necklace of Durance. So, syempre, kung nag-Necklace of Durance ka, situation na lang yung mga kasunod niyan. Yung fourth item mo, dito i-adjust mo kung ano yung pang third item mo. So, kung nag-build ka ng, ng Armor or ng Magic Resist, dito ka naman pwede nag-Oracle ka dito. Nag-Oracle ka.
So, dito, Magic Resist. Dito ka naman pwede nag-ano ka dito, nag-oracle ka dito. Nag-oracle ka. So, dito, mag-build ka na ng Necklace of the Realms, or pwede ka na mag-build ng Holy Crystal if medyo confident ka na hindi ka na mamamatay, or pwede ka rin mag-build ng Ice Queen Wand if puro tank yung kalaban nyo or something. Yan, pwede ka mag-ano dyan. Or if tingin mo namang enough na, or tingin mong medyo nakukulangan ka pa rin talaga sa mana. Sabihin natin, oh ma'am, kahit naka-common emblem ako, nakukulangan pa rin ako ng mana. Pwede ka naman mag-build ng Enchanted Talisman dito. Yan. Para at least, kuha mo yung 45% cooldown reduction. 20% dito, 10% for the Oracle, 10% from the Plus of the Oasis. And then, dito ka na pwedeng mag-build ng, ito, yung kasi yung 5th and 6th, parang sobrang, adjustable to depende sa kung ano yung situation eh. Pwede ka mag-build dito ng tank items, or pag medyo confident ka, tingin mong walang papatay sa'yo, pwede kang mag-build ng Holy Crystal. Kasi Holy Crystal yung pinaka malaking source ng magic power, which is alam na nga natin, si Mountain pinopurse yung, or in-adjust yung mga skills ng support na mas mag-skill sa magic power mo. So, sobrang importante ang Holy Crystal. So, this is either your 5th item or 6th item. Ayan. So, ayan yung natin. Ayan yung item build natin kay Rafael. And ito naman, syempre meron tayong mga situational equipment. Something like Radiant Armor. Kasi diba syempre nauuso si Gord. Si Eve, Autoban pa rin. Yung mga something like that na hero. Or Vaxia na DPS mage. Rin siya. Mage. So, ayan. Or pwede ka rin naman mag-third item ng Immortality if pasok sa playstyle mo. So, ayun yung natin. Ayun yung item build natin kay Rafaela. So, ayan. Hopefully, guys, gusto nyo sobrang napahaba na to. Yan. So, kita-kits sa next item guide natin. Sa next hero guide natin. Yung comment down below nyo lang, guys, kung sino yung bet yung next hero guide. Yung may pinakamaraming likes, ayun yung gagawin natin. Thank you.